Suns, nagsisimula na ang pagbabago. Susunod nang aalis si Durant. Madali lang pala ang game plan ng Warriors laban sa Memphis. At isa sa Lakers at Warriors ang nakikita nilang magtutungo sa finals ngayong season. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Pinatalsik ng Phoenix Suns si head coach Mike Budenholzer nitong Martes. Wala pang 24 na oras matapos magtapos ang team na may pinakamataas na payroll sa NBA na may 36-46 record. Ang makipagkumpetensya sa pinakamataas na antas ay nananatiling layunin namin at hindi namin natugunan ang mga inaasahan ngayong season. Karapat-dapat sa mas maganda ang aming mga tagahanga. Kailangan ng pagbabago ayon sa pahayag ng koponan nitong Martes. Tinapos ng Suns ang season sa ika-11 na pwesto sa Western Conference. 3 panalo ang kulang upang makapasok sa play-in tournament sa kaisa-isang season ni Budenholzer bilang head coach. Siya ay kinuha upang palitan si Frank Vogel na tinanggal din matapos ang isang season noong nakaraang taon. Nakapasok sa playoffs ang Phoenix sa nakaraang 4 na season at si team owner Matt Ishbia ay all-in sa paggastos para sa kanyang kupunan. Binabayaran sina Devin Booker, Kevin Durant at Bradley Beal ng pinagsamang $150 million this season. Akala niya ay si Budenholzer na ang tamang coach upang pamunuan ang team, isang tubong Arizona na nanalo ng NBA title noong kasama ang Milwaukee Bucks, at binigyan siya ng 5 taong kontrata na nagkakahalaga ng $50 million. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, hindi nagtagpo ang chemistry ng coach at ng mga manlalaro. Maghahanap na naman ang Phoenix ng kanilang ika-4 na head coach sa loob ng 4 na season at pang-8 simula noong 2015 to 2016 na siyang unang season ni star guard Devin Booker sa NBA. Malaki rin ang posibilidad na makikinig ang Phoenix sa mga trade offer para kay Durant at kailangang pag-isipan kung ano ang gagawin kay Beal na may natitirang 2 taon sa kanyang no-trade deal na nagkakahalaga ng $110 million. Si Durant naman ay may natitirang $54.7 million for 2025 to 26, ang huling taon ng kanyang kasalukuyang kontrata. Nakapaglaro ng magkakasama sina Durant, Beal at Booker sa 37 laro lamang dahil sa mga injury, kung saan nagtala sila ng 19 na panalo at 18 na talo. Anong masasabi nyo sa pagbabago na ito, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang laban sa regular season ng NBA sa pagitan ng Golden State Warriors at Los Angeles Clippers ay isang laban na hindi malilimutan. Pinagsamang 66 na puntos ni Stephen Curry at Jimmy Butler, ngunit ang Clippers ang nanalo dahil sa mga kahangahangang performance ni James Harden at Kawhi Leonard. Dahil sa pagkatalong ito, bumaba ngayon ang Warriors sa ika-7 pwesto at haharapin ang Memphis Grizzlies sa NBA play-in game sa Miyerkules ng araw. Ang mananalo sa laban na iyon ay uusad upang makaharap ang Houston Rockets sa unang round ng NBA playoffs. Kailangang mag-focus ng Warriors matapos ang mahinang pagtatapos ng season. Natalo ang Warriors sa 3 sa kanilang huling 5 laro, kabilang na ang isang masakit na pagkatalo laban sa San Antonio Spurs. Ang kanilang mahinang pagtatapos ng season ay nagpapakita ng mga pagkakamali sa execution sa mahahalagang sandali na naging dahilan upang mapakinabangan ng mas bata at mas atletikong mga koponan ang kanilang mga kahinaan. Ngunit ang Clippers ang nanalo dahil sa mga kahangahangang performance ni James Harden at Kawhi Leonard. Sa kabila ng mga hamon, ang matitinding performance ni Curry at Butler sa huling laro ng regular season ay nagpapahiwatig na may sapat silang kakayahan para makuha ang panalo laban sa Grizzlies sa nalalapit na play-in. May kasaysayan ng Golden State at Memphis. May record ang Warriors na 0-3 sa mga play-in games. Ang batang core ng Grizzlies na sina Ja Morant, Jaren Jackson Jr. at Desmond Bane ay may karanasang natalo ng Warriors sa playoffs noong 2022 na nagbibigay ng karagdagang motibasyon sa matchup na ito. Kahit na may ilang menor de edad na injury ang koponan ng Memphis, hindi maaaring baliwalain ang kanilang physicality. Nanatili silang nasa top 10 sa depensa at ika-6 sa rebounds per game. Malinaw na nakuha ng Warriors ang panalo sa kanilang season series kontra Memphis at dahil sa bigat ng playoff implications, inaasahang aasa ang veteranong koponan sa kanilang mga batikang bituin at playoff experience. Si Stephen Curry, na 2 beses naging MVP, ay nananatiling pangunahing puwersa ng organisasyon at kamakailan lang ay umiskor ng 52 puntos sa Memphis 2 linggo na ang nakalipas.
Mahalaga ang kontekstong ito, lalo na't nahihirapan kamakailan si Ja Morant na karaniwang umaasa sa kanyang explosiveness. May winning formula ba ang Warriors? Nakahandang bumalik si Playoff Jimmy at pinakita niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng isang 30 punto na pagtatanghal laban sa Clippers. Ang kanyang two-way presence at pambihirang basketball IQ ay nagdadala ng championship caliber versatility sa Warriors. Matapos niyang pamunuan ang dalawang mas mahihinang koponan patungong NBA Finals noon, ngayon ay kakampi na niya si Curry at walang limitasyon ang potensyal ng tambalang ito pagdating sa postseason. Nasa gitna ng league ang Grizzlies pagdating sa depensa sa 3-point shots, nakapwesto sa ika-15, kaya't maaari silang maging biktima ng isang mainit na shooting night mula sa Warriors. Mahalagang mapakinabangan ang kahinaang ito at walang mas mahusay na manlalaro para samantalahin ito kundi ang pinakamahusay na shooter sa kasaysayan. Bukod dito, mahalagang maiwasan ang mabilis na tempo ng laro na kayang ibigay ng Memphis. Ang paggamit ng mga defensive strategy para mapigil ang mga drive ni Morant at limitahan ang galaw ni Jackson Jr. ay magiging susi rin. May matinding kasaysayan ang dalawang koponang ito, ngunit ang pagdagdag ni Butler sa roster ng Warriors ay nagdadala ng malaking pagbabago. Ayon sa kasaysayan, 68% home teams in 7 of 8 play-in matchup ang nananalo, isang estadistikang pabor sa Warriors. Sa tulong ng mas mahusay na shooting, veteranong pamumuno at home court advantage, inaasahang magpapakita ng magandang laro ang Golden State laban sa isang Memphis team na humaharap sa mga injury, pagod at kaguluhan sa front office. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Speaking of teams sa Western Conference, ngayong taon naging sobrang kompetitibo ang Western Conference at mahirap hulaan kung sino ang lalabas at makakapasok sa NBA Finals. May ilan na naniniwala na may magandang tsansa ang Los Angeles Lakers at Golden State Warriors na makarating sa Finals, at ibinahagi ni Kevin Pelton ng ESPN ang mga positibo niyang pananaw tungkol sa dalawang teams. Nagkakaroon ng tamang chemistry sina Doncic at James sa tamang panahon para sa isa na namang malalim na pagtakbo sa playoffs, isinulat ni Pelton. Habang patuloy na nahihirapan ang mga kalaban sa pag-shoot ng 3-point shots tulad ng nangyari sa ikalawang half ng season para sa Lakers, tinalo nila ang Minnesota sa round 1 at inupset ang isang walang karanasang Houston team sa round 2. Gaya ng naging laban nila noong nakaraang taon kontra Oklahoma City, nakikita ni Doncic ang kaniyang mga kakampi na uminit mula sa 3 sa tamang oras, habang ang Lakers ay makakapasok muli sa finals sa unang pagkakataon mula noong year 2020. May magandang tsansa ang Lakers na makarating sa finals, at marahil hindi ito ikagugulat ng marami kung mangyari man. Ang Warriors naman ay may kapanipaniwala ring dahilan para makagawa ng malalim na playoff run. Muling lumitaw si Playoff Jimmy kasabay ng dalawa sa pinakadakilang postseason overachievers ng nakaraang 2 dekada, sina Curry at Green, sulat ni Pelton. Kung tatalunin ng Warriors ang Memphis sa unang play-in game, pwedeng ma-upset ng Warriors ang batang team ng Rockets at mananalo sa rematch laban sa Lakers sa ikalawang round. Tapos ay magkakaroon sila ng malaking advantage sa karanasan laban sa Oklahoma City sa kauna-unahang conference finals appearance ng Thunder mula nang matalo sa Warriors noong year 2016. Makakagawa kaya ng malalim na playoff run ang Lakers at Warriors? Sa pagdagdag kay Jimmy Butler, mas tumaas ang tsansa ng Warriors na makagawa ng malalim na playoff run kumpara noong simula ng season. May karanasan si Butler sa pagdala ng isang koponan sa NBA Finals at syempre, alam nina Stephen Curry at Draymond Green kung paano manalo sa ganong level. Kapag nagsimulang magkaroon ng chemistry ang tatlo, maaring maging mahirap silang talunin ng kanilang mga kalaban. Sa dalawang koponan, maaring ang Lakers ang may pinakamalaking potensyal sa pangunguna nina Doncic at James. Kararating lang ni Doncic sa finals noong nakaraang taon at si James ang may pinakamaraming karanasan sa liga pagdating sa pag-abot sa isang championship.